Attorney Abalos, ako ho si Chona. Napatakbo ako dito sa PAO dahil gusto ko humingi ng tulong sa inyo. Bakit, Chona? Anong nangyari sa'yo? Attorney, delivery rider po ang asawa ko. Magde-deliver na ho sana siya nang may nakita kaming mga pulis sa harapan ng bahay namin. Suspect daw ho ng robbery ang asawa ko. Magandang umaga po kayo po ba si JC? Ay, magandang umaga po. Umawag po kayo sa amin. Ay, teka lang po. Teka lang, bakit ginawa niya? Robbery po siyang kaso. Robbery! Kaso mo! Ay, kuya, teka lang, bago ko sasagot. May warrant na para sumo kayo? May warrant na para sumo kayo! May witness na nagsumbong at siya ang itinutulong suspect. Eh, syempre, dininayo ng asawa ko yung mga ganong akusasyon. Pero bigla na lang ho siyang pinusasan tapos dinala sa presinto. May warrant of arrest ba sila? Wala ho. Wala ho silang binigay nung hiningi ko yun. Attorney, duda nga din ho ako kung totoong pulis sila eh. Parehas silang naka-jacket. Pero hindi ko sigurado kung naka-police uniform sila sa loob. Alam mo, Chona, sa gantong senaryo, may karapatan kang tignan ang identification nila. Napaka-importante nun. At kung hindi man, dapat nakita mo kanilang tsapa o yung badge number nila. Mga ID. At napaka-importante sa lahat, tignan mo kung meron silang tinatawag na warrant of arrest. Alam mo, Chona, sa ating batas ay pwede kang mahuli na maski na walang warrant. Ito ay kung yung nahuli ay gagawa pala naman ng krimen. O habang gumagawa ng krimen, o kakagawa pa lamang ng krimen. Ngayon, matanong ko sa iyo, nabasahan ba ang asawa mo si JC ng Miranda rights? Eh, hindi ko na ho matandaan eh. Ano ba ang Miranda rights? Well, ang Miranda rights ay ito yung mga karapatan ng akusado. No? Ito yung mga statements na sinasabi sa mga nahulit na aresto. Number 1, may karapatan siyang manahimik. At nire-remind siya na lahat na sasabihin niya pwedeng gamitin sa kanya sa korte. May karapatan siyang pumili ng kanyang abogado o magkaroon ng abogado. At kung wala siyang abogado, pwede siyang bigyan ng estado ng abogado. Kaya alam mo, Chona, tama, nagpunta ka rito sa opisina sa PAO. Kamag-alala, Iha, tulungan ka namin. Maraming salamat ho, attorney. Nakakatulog ka na dyan. Ininom mo na yung gatas. Alam ko, pagod na pagod ka. Thank you po, Tinang. Dami pong nangyayari dun sa bago kong kaso eh. Yan ba yung Palacios? Opo. Anak, custody case rin ba yan? Tulad nung kay Nimia at Monica? Pati yung kay Estar? Hindi po, Tinang eh. Parang mas malala pa po dun. Parang kidnapping po, pero sarili niyang pamilya yung may gawa. Yung tita niya na nanay niya, basta po, sarili niyang pamilya. Kaya nga po kawawa talaga si Rebecca eh. Grabe naman, ano? Kapag anak talaga at pamilya ang usapan, ibang level ang sakit. Nakakadurog ng puso. Kaya ako, kapag may gumawa ng masama sa pamilya ko, lalo na sa'yo, naku! Lalaban talaga ako. Ako rin naman po, Tinang eh. Gagawin ko lahat para sa inyo at para sa mga matyas. Alam na alam ko yan. Hindi mo na kailangang sabihin kasi ilang beses mo nang ginawa para sa amin. Alam mo, anak, masaya ako. At napakaswerte ko dahil binigyan ako ng anak na tulad mo. Kaya alam mo, kapag uulitin muli ang buhay ko, gugustuhin ko pa rin maranasan yung araw na natagpuan kita.
Teka, ano nangyayari sa inyo? Bakit nag-iiyakan kayo? Ha? Hindi po kami umiiyak. Pampasira ka ng moment. Wala lang to. Talaga ba, bestie? Pero magang-maga yung mata niyong dalawa. Hindi. Napag-usapan lang talaga namin kung gaano kahalaga ang pamilya at kung paano lahat gagawin mo para sa pamilya. Basta ako, pinapangako ko na poprotektahan ko kayo. Dahil basta Matyas, hindi umaatras! Yung proud Matyas. Hindi, Tinang. Iniisip ko, anytime pupunta dito si Tita Aurora, she will just shut me up. Tapos ilalayo na ako forever sa mga anak ko. Attorney, she has the money, the connection. And I'm just terrified that maybe she will send me back to the mental facility. Please, Attorney, tulungan mo ko. Gusto ko lang naman makita yung mga anak ko. Rebecca, napatunayan na ng psychological test results mo na nasa maayos ka ng kalagayan. Kaya maitutuloy na natin yung demanda. Gagawin natin ang lahat para mahanap at maibalik sa'yo yung mga anak mo. Makukuha mo na yung hustisya sa ginawa sa'yo at sa kambal mo. Kapag na-file na natin yung kaso, maglalabas na ng sama ng piskalya para kay Miss Aurora. Kapag nakahanap ng probable cause, aakyat na sa korte yung kaso. Doon na natin siya haharapin. Thank you talaga, Attorney. Alam mo, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin kung hindi kita nakilala. Attorney. Rebecca! Itigil mo na to. Talaga ba itutuloy mo ang kaibangan mo, ha? And stop engaging with this little person. Sandali lang ho Hindi ko kayo pwede basta-basta na lang pumasok dito. Walang demandahang mangyayari. Domestic problems ang meron kami. And the court doesn't have to be involved. Rebecca, halika na. Sumama ka sa akin. Sumama ka sa akin! What? Ikukulong mo na naman ako somewhere? If you don't want to go back to that mental institution, sige, iuwi na kita. Itigil na natin tong gulong ito. Halika na, let's go. Sumama ka sa akin. Ay, kukulong mo ako dun sa hellhole na yun. No! Never and I will get my kids back! I said, let's go! Stop this legal nonsense. Oh! Teka, sandali lang ho. Mali ho yung ginagawa nyo na pinipwersa nyo siya. Abogado ako, Lilet. Sumumpa ako na ipagtatanggol ko ang katotohanan kahit sino pa ang nasa kabilang panig. Ang katotohanan hindi naman kailangan isigaw Kusang lumulutang yan, lalo na sa mga hindi marunong magtago. Kung sinusundan ka ni Atty. Renan sa cases mo, bakit hindi rin natin siya sundan? Ha? Ano susundan? Ano naman ba gagawin mo? Tinutulungan ko lang si Ate Lilet saka si Era. Ano pa bang proof ang kailangan mong makuha tungkol kay Atty. Renan?